Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maligayang pagdating sa programang ito na naglalayong ipakita kung paano ang banal na Quran ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Ang Quran ay hindi lamang isang libro ng mga salita, kundi isang bagay na landas ng katotohanan at kaligtasan. Sa programang ito, ating tatalakayin kung paano ang Quran ay nagbibigay ng liwanag sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung paano ito nagtuturo sa atin ng mga aral ng pagmamahal, pagkakaisa at pagrespeto sa kapwa. Ating samahan ang mga eskolar at mga eksperto upang mas malalim nating maunawaan ang mga katuruan ng Quran at kung paano ito maaring magbigay ng liwanag sa ating buhay. Naway ang programang ito ay maging isang pagkukunan ng kaalaman, inspirasyon at gabay para sa ating lahat. Naway ang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. مساء الخير هنا مرة أخرى برنامج Al-Quran wa Nurun Al-Hayat. Magandang hapon, narito muli ang programang Quran na Liwanag ng Buhay. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa ating pagtatanghal. Every Thursday po, mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang programang para po sa ating lahat. Kaya binabati ho namin kayo ng isang magandang hapon. Konbawa sa Japan, Annyeonghaseyo sa Korea, may piyasan daw sa mga Subanon, maimbag nga malam sa mga Ilocano, Diyos maray na hapon sa mga taga Bicol, Fiyo Dubanihay sa mga Tiruray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at isang magandang umaga sa mga OFW. Bago tayo magpatuloy sa ating programang katangian ng leader sa Islam, ito po yung ating didiscuss ngayon para ho malaman ho natin kung paano ba mamuno ang isang tunay na Muslim. Sa anumang samahan, kinakailangan po ay meron tayong prinsipyo kung paano natin gagawin ang isang pamumuno sa Islam. Kapatid. Ayan ho, maraming salamat at siyempre pagbungad pagbukas po natin sa ating programa, nakikita po natin si Dato Munir Bansuan Albil ng Mindanao. Siya po ay madalas po nanonood sa ating programa. Itong si Dato Munir Bansuan Albil. O yan po, no, mga kapatid. Alam niyo ho, mga kapatid, noong December 2, no, tayo po ay nakipag-courtesy call. Kasama ho natin si Imam, National President, Retired Police Colonel Imam Ibrahim Muksir Al-Haj, at si Police Colonel Imam Zainal Abidin Ismail ng Chaplain Service. Siya po ni Executive Vice President ng ICPI, Imam Council of the Philippines. At yung mga kasama po natin ng mga taga-ISPAG, si Mufti ng NCR, Ali Najib Tahir, Chapter ng President ng Pasig, Imam Council of the Philippines, Imam Abdul Kahar Abdul Karim, at yung ating
Direktor na si Kusani Dirgungan ng National Commission on Muslim Filipinos, direktor ng pelikulang Tamparan 1942, War na si Haji Abdul Malik A. Carpio, at yung mga imam natin sa Montalban at si Sultan Ansari. Yun po yung mga kasamahan po natin dyan na nakipag-courtesy call sa ating Chief PNP ng bagong Chief PNP ngayon, no? Si Police Lieutenant General si Nartatis Jr. Ayan. Yung strengthening collaboration, mutual respect, and our commitment to peace and community development po. Yan yung pagpapatibay sa kahalagahan ng pagpapaunlad ng pakikitulungan o pagipagtulungan, paggalang at pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating mga komunidad. Yan po ang pinaka-importante. Yun po yung ating aming mga pakay doon sa ating bagong Chief PNP ngayon na si Police Lieutenant General Nartatis Jr. Yan po. Well, yun po, pag-usapan po natin yung mamaya po kung mayroon pa tayong oras ay pag-usapan natin yung isa sa mga yung courtesy call po namin sa bagong Chief PNP ngayon. Ngayon, ang katangian ng leader sa Islam ay ang mga karapat-dapat daw na maging pinuno ay ang mga taong may mga katangian na nakasaad sa banal na Quran at hadith. Narito ang ilan sa mga katangian or function ng isang pinuno. Ayan po. Ito po yung hindi ho natin alam, mga kapatid, na itong pamumuno pala o pagiging leader po ng bawat organisasyon, kahit anong organisasyon, or sa mga bayan, mga syudad, sa mga komunidad, lalo na po sa ating bansang Pilipinas, napakalawak po yung Luzon, Visayas at Mindanao. So napakahirap po, no? Pag-isipin po natin paano po ba yung isang leader po natin kung wala po siyang tamang prinsipyo na pwedeng panindigan habang buhay. Kasi ang pinakamahirap ito, mga kapatid, hindi natin alam na doon sa kabilang buhay pala ay yun po yung doon po pinaparusahan yung mga leader po, no, na hindi po nila nagawa yung tama dito sa mundong ibabaw nito dahil wala ho silang pinaghuhugutan na ito po yung karapat-dapat na maging pinuno, no? Ano ba yung katangian ng isang pinuno, mga kapatid? Katarungan, yan po yung una, katarungan. Ang isang pinuno ay dapat magbigay ng katarungan sa lahat ng mga tao. Ito po, mga kapatid, pag hindi po natin alam, napakahirap. Isipin po natin, no, na pag hindi po natin nagawa ng tama yung ating katungkulan bilang isang pinuno, napakalaking katanungan po yan. Dito pa lang sa mundo, maaring itatanong sa atin ng karamihan, bakit natin ginawa yung pamumuno na hindi naman natin kaya at maraming mga bumabatikos sa atin. Yun ang pinakamahirap ng mga kapatid, no? Bagamat wala ho tayong ito po ay isang paalala sa ating lahat. Hindi ibig sabihin na mayroon tayong tinutukoy, subalit ito po ay isang magandang aral po sa ating lahat. Bagamat kami po ay may kunting kaalaman sa pang-Islamiko,
Dahil ito po ay ginagamit namin sapagkat yan po ay nabanggit ng Allah sa banal na Quran na kanyang sinabi na wama utitum na ilmi illa kalila. Maliit lang po, bawat isa sa atin ay maliit lang po ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat na kaalaman. Subalit, kung ito po ay ating mamarapatin at gawin po natin ng tama dito sa mundong ibabaw nito, iyan po ang magiging gabay po natin sa kabilang buhay, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Itong katarungan, no? Ang isang pinuno ay dapat magbigay ng katarungan sa lahat ng mga tao. Tama po yan. Bakit? Kasi ito po ay nabanggit sa banal na Quran sa Surah An-Nahl, verse 16, chapter 16, verse 90 po. No? Ibig sabihin ng Nahl ay bubuyog. Yan po, bubuyog. Yan po yung pinagsilbihan po ni Propeta Sulaiman, no? Na yung mga lahat po ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit maliit, ang lamok, langgam, ipis, surot, ibon, lahat. Mismo yung mga satanas, tubig, dagat, hangin, lupa, lahat mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. So sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nahl, chapter 16, verse 90, sinabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah ya'muru bil'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Al-aya. Ibig sabihin, katotohanan daw, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay nag-uutos sa inyo na magbigay ng katarungan at magpakumbaba at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Yun po ang importante. Alam niyo po, mga kapatid, itong pagkabanggit natin sa banal na Quran, ito po yung dito po natin yung mga Muslim na gustong mamuno. Dito po kayo kukuha ng guide sa banal na Quran. Kung hindi nyo po alam, basahin ang Quran. Meron naman mga Quran ngayon na may mga translation o di kaya magtanong kayo sa mga nakakaalam, mga kapatid. Katulad po ni diyan sa Mindanao. Marami sa atin dyan na mga kapatid natin na sa tagal ng panahon na sa kanilang pamumuno ay dapat po yung maibsan natin yung mga nangyayari dyan sa ating bayan na sana po ay matigil na po yung pamamaril o di kaya pagkontra sa mga taong mayroon silang magandang hangarin na para maging leader sa ating mga komunidad, sa ating mga barangay, sa ating mga syudad, sa ating mga probinsya. Yun po yung ating pagtutulungan, mga kapatid. Kasi nalagay sa Quran yan, yung sabi ng Allah na ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Magtulungan kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, or tulungan ninyo ang isa't isa sa kabutihan at maging pagkatakot sa Allah, at huwag ninyong tulungan ang isa't isa sa kasamaan. Ibig sabihin, yan po ay isa sa mga kautusan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan po natin kung ang leader po natin na tinalaga po natin sa ating mga komunidad, sa ating mga bayan, syudad, probinsya, ay titingnan po natin at pipiliin po natin kung sino po yung karapat-dapat na pagtulungan po natin, na mailuklok po natin bilang leader po natin, na lang leader na yan ay mayroon siyang katangian bilang leader sa Islam, mga kapatid. Kasi mahirap na mga kapatid. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insan, pa-shout out watching from Cotabato City, Philippines.
Ayan po sa Sultanate of Mindanao, Mandawi, Darussalam. Ayan po. Ayan. Si Sultan Muhammad Nur Hasim Sultan Ismail sa Mindanao. Si Dato Lipatuan Dato Marajanon sa Maguindanao. At si Attorney Dato Abraham Tingaw Dato Amirul sa Maguindanao. Si Dato Musib Salipada Matwaraja sa Maguindanao. Alam mo, insan, itong pamangkin natin, ng ilang araw na, nag-ano sa akin, sabi niya, Bapa, sabi niya, paki-ano na lang yung Sabi ko naman yan. Kasi laging binibigay ni Insan, ni Dato Marajanon, yung mga pangalan niyo para mabanggit natin sa area, mga kapatid. Ayan po. Si Dato Musib Salipada Matwaraja sa Maguindanao, si Dato Wata sa Maguindanao, Dato Binzar, Dato Kaka sa Maguindanao, si Dato Dolsin Suat Kana, Barangay Kagawad sa Katuli, Sultan Kudarat, Maguindanao. Sa lahat po ng mga kamag-anak ko dyan, mga pamangkin, mga pinsan, basta mga higala, parenti ba? Pamilya. Assalamualaikum. Mapya malulum sa inyong lahat dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong tito, ito po ang inyong pinsan, ito po yung kanyang kamag-anak na every Monday, every Thursday po, sa Monday po ay ang ating programang Alamin ang Katotohanan at sa Thursday po ang Quran na Liwanag ng Buhay. Ito po, tayo po mapapanood dito lamang sa CCN News Filipino Views. At siyempre ating pinapasalamatan ang ating Executive Director si Dato Mads Pangulima. Si Ma'am Joanna Fernandez is also watching. Where are you now? Ayan po mga kaibigan. So patuloy po natin yung ating pagpapaliwanag sa katangian po ng leader sa Islam. Ito po yung kailangan natin eh. Ayan po yung mga kapatid natin na mga sultan, mga dato, kasama po kayo sa katangian ng leader sa Islam. Kasi kayo po yung baga sa katulad po ng mga imam, sila po yung baga palagi natin mataas ang katungkulan, no? So sunod-sunod na yan, may mga sultan, may mga dato, no? Yan, sunod-sunod na yan mga kapatid. So yan, lahat po yan ay aaralin po natin kung paano ba maging isang tunay na leader ang isang Muslim. Ano ba ang katangian ng isang leader sa Islam na siya pong dating dapat gawin, mga kapatid. Ayan po. So yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahulugan. Ang ayat nito ay nagpapaalanda na ang mga Muslim ay dapat tumulong sa isa't isa sa mga gawaing mabuti at takot sa Allah at hindi sa mga gawaing masama. Yan, tandaan niyo po yan. Wala ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu ala ithmi wal udwan. Yun ang mga kapatid. So, ibig sabihin, napakalinaw po ang katuruan ng ating Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran at maging sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung ang gagawin po natin na basis po ay ang Quran, hindi po tayo mahirapan sapagkat bakit? Ang katuruan ng Allah kay Propeta Muhammad ay napakaganda. Ibig sabihin, perpekto po yan. Walang pagkukulang. Subalit, kung hindi po natin gagamitin yan, tayo po ay magkukulang at wala pong mangyayari sa ating panunungkulan, mga kapatid. Ano ang gagawin natin? Kung ang pamumuno po natin ay wala tayong gagayahin na mga sinaunang mga tao, katulad po nila Amirul Mu'minin, na sila po yung mga tanyag hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, na sila po yung mga tunay na leader po sapagkat nasa kanilang puso po ang tama, no? Ang katarungan, ang isang pinuno ay dapat magbigay ng katarungan sa lahat ng mga tao
at ang Allah SWT nag-utos sa inyo na magbigay ng katarungan at magpakumbaba. Yun ang pinaka-importante doon eh. Hindi ibig sabihin na ikaw, leader ka, lagi kang magmamataas. At sinasabi mo na, leader naman ako eh, bakit sino ba sa inyo ang hindi sasama sa akin? Hindi po, mali po yun. A good leader is a good follower. Walang leader po na hindi po pwedeng pagsabihan at walang leader po na hindi po tatanggap na magandang payo sa kanyang mga tao, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na kiso ikaw ay leader at binigyan ng authority na para mamuno doon sa inyong lugar, doon sa inyong barangay, doon sa inyong syudad, sa inyong probinsya, na wala ka ng papakinggan, mga kapatid. Hindi po yun tama, mga kapatid. No? So, yun ang ibig sabihin. Kailangan magbigay ka ng katarungan sa mga tao at ikaw magpakumaba at magbigay ng mga tulong sa mga nangailangan. Yun na po yung alam nyo, ang pinakamagandang leader po, mga kapatid, ito naalala ko po eh, itong meron akong naatinan na meeting na noong previous na secretary ng NCMF na andun ako eh. Sabi niya, ito po mga imam, gagawa tayo ng programa natin na yung mga zakat ay maiipon po yan at lahat po ng mga imam na meron silang mga masjid na record sa National Commission of Muslim Filipinos, sila mismo ang magre-receive ng mga zakat doon sa opisina. So kami naman, sabi ko, maganda yan eh. Kasi sabi ko, parang yan yung programa ni secretary ng Office of Muslim Affairs pa, UMA na si Dato Zamzamin Ampatuan. Sabi ko, maganda yun kasi natapos yung ganyung termino, pero hindi nagawa yun. So, ibig sabihin, maganda yan, sabi ko, sir, na sana matupad. Sabi niya, ilalonsing natin ito, na meron din tayong every pilgrimage na one pre-Hajj. One pre-Hajj, sabi ko. Okay, bakit? Sana mga 10. Isa lang. At sinabi pa rin niya na, oy, kayo, sabi niya, kung meron kayong mga programa, halimbawa, tulad ganito, wag na kayong mag-aksaya, nagagastos ng mga pera nyo po na para makain ng mga taong nandito. Pupunta kayo sa opisina at kukunin nyo po yung 30%. Yun po yung gagamitin nyo. Sabi ko, maganda ito. Diba? So, ganun po mga kapatid. No? So, pagka babalikan po natin yung mga leader po natin na talagang meron po silang mga nabibitiwan na mga salita, ay kinakailangan po yan ay matutupad, mga kapatid. No? Kasi yun ang kailangan eh. Yan ang katangian ng isang leader sa Islam. Mga kapatid. Ayan. So, ibig sabihin, pangalawa, kawalan ng pagmamalaki. Pagmamalaki. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tigabasa at maginan, hindi ka gapakay bumasla. Dahil leader ka na, ay huwag kang magmamalaki, mga kapatid. Huwag mong sabihin na proud ka sa sarili mo. Dahil ako po ay leader nyo po. Ibig sabihin, ikaw na mismo ang magpa-proud sa sarili mo. Hindi po. Ang leader po ay low profile po. Low profile. Katulad ngayon, mga sultan kayo, mga dato kayo, o ano-ano yung mga binigay sa inyo nung pag-intron sa inyo. So, ibig sabihin, katulad ni Executive Director Dato Mads Pangulima, na-intron na ito, pero tingnan niyo po yung estilo niya po. Hindi siya yung taong magmamataas. Medyo mababa po kanyang profile, mashallah. Kahit bata, yan, nagtitimpla ng mga kapihan dito. Oo. Hindi ibig sabihin na leader ka, hindi ka pwedeng mautusan. Mali po yun.
kinakailangan pag leader ka, dato ka, sultan ka, ipakita mo sa Allah na ikaw ay binigyan pansamantala, amana, na yung katungkulan mo ay hindi habang buhay ay nasa iyo yan, mga kapatid. Ha? At huwag mo isipin na hindi ka na mamamatay. Mamamatay ka rin. Ang pinakamagandang kamatayan, mga kapatid, ay yung mamatay ka na kahit namatay ka na, pinupuri ka pa rin ng maraming tao. Pero kung hindi maganda yung pamumuno mo, ha? Di ka pa mamatay. Sabi naman, sana mamatay na yan dahil wala namang kwenta yan. Pamumuno niya eh. Di ba, insan? Nanonood ka pa dyan. Ayan po, si Joanna Fernandez. Ma'am, kumusta? Salam po. Alaikumussalam. Yan. I-share mo yan. I-share niyo po. Habang nanonood po kayo dyan,